Magandang umaga po mga kababayan ko. Ngayon po ay araw ng Sabado, February 1, unang araw ng Pebrero. At ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay mga patungkol po sa napakahalagang bagay para sa ating bansa po. Ang pangyayari po sa ating bansa ay nadodomini o nadidiktahan ng mga sikat na tao sa ating kasi madalas kaysa kaysa minsan ay laging nananalo ang mga sikat. Kahit sabihin natin mga sikat ay mga kriminal, mapagsamantala o magnanakaw, ay lamang talaga sa ating sosyedad. So, ngayon dito, ang isang sikat na pag-usapan natin ay yung number one sa survey, consistent, hindi naalis, hindi natatanggal pagka number one, si Erwin Tulfo. At syempre, damay din yan kapatid niya, si Ben Tulfo. Yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. Bago ako magpatuloy, nais kong babatiin si Jobs Juice. Isang magandang umaga. Babatiin ko lahat ng mga nanonood sa atin na galing mga abroad. Kung magandang umaga sa inyo, magandang hapon o magandang gabi. So, binabati ko po kayo. Sa ating mga taga-norte, mga kabsat ko, na ibaga bigat, sa mga kabalen ko, yung morning ng mga ng apo. Hey, good morning. Say good morning. Good morning. Ay, donut shout. Pasensya na kayo sa apo ko. I'm excited eh. Alam mo, pag excited ang lolo, excited ang apo. So anyway, sa mga kabalen ko, mayap-abak sa inyo. Sa mga lahat sa mga natin. Teka lang ga. Sige lang. Anyway, sa mga Cebuano mo, good morning, aga maayong buntag. Sa mga taga Bohol o sa gikan ng akong asawa, ay maadyong buntag. Dadyon kamo sa Bohol, dadyon kayo kamo sa Talibon. Tapos sa mga waray-waray, maayong maupay nga aga. Sa mga Bicolano, maray na aga. No? Sa mga taga Northern Mindanao, kay pareho mga Cebuano speaking kasagaran dia, karamihan dyan, sa Misamis Occidental, sa Osamis, sa Oroqueta, sa marami mga bayan-bayan dyan, no? Sa Bonifacio, at saka sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, maayong buntag sa mga taga Zamboanga City, Chabacano, Buenas Dias, sa mga Zamboangueños, Zamboangueñas, mga in Zamboanga Hermosa. Okay. So ngayon, sa mga Ilonggo, ng mga parinti ko dira sa Ahoy, sa Barutak, sa Dingli, sa Dueñas, sa Haniway, mga Catalonia side, mga Kalinog, Lambunaw, mayad nga aga kaninyo tanan, maayong aga sa inyong tanan. Okay, sa mga taga Negros Occidental, maayong aga man sa inyong tanan, sa taga Negros Oriental, sa Dumaguete, maayong buntag kaninyong tanan, sa Siquijor mo, maupod sa Cebu, okay, sa South Cotabato, mga Ilonggo nga kadamuan dira, maayong aga sa inyong tanan, sa North Cotabato, maayong aga, sa mga Cebuano speaking, maayong buntag, sa mga Maguindanao, diyan sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, at Maguindanao del Sur at del Norte, mapita sa mga Maranao natin, mapita mabu. Okay, so diretso tayo. Magkababayan ko po, dito natin matutunghayan na ang bayan talaga natin ay nasasandal po sa sikat. At karamihan naman po sa history natin, sa kasaysayan natin, yung mga sikat, yun po sila mga abusado. Pwede ka bang magbanggit na isang sikat, artista o anuman na hindi naging abusado? Ang sikat sa politiko na nanggaling na true blue, yun na maasahan natin, no? Namamatay naman maaga, kagaya si Jesse Robredo.
namatay naman ng maaga. Isang sikat si Raul Roco, namatay rin ng maaga. Isang sikat, ibig sabihin niya maasahan mo sa integridad, maasahan mo po sa katapatan sa bayan. Si Miriam Santiago, patay din. Sino pang ibang mga magagaling, no? Mga dapat buhay ngayon. Pero yung mga dapat patay na ngayon ay buhay pa rin. O tingnan mo sa pinakamatandang magnanakaw sa buong mundo, si Juan Ponce Enrile. O yan. O naabsuelto pa yan sa plunder case. Sinasamantala pagka magaling nilang abogado at sinasamantala nila yung trending, yung tipo ng ating sistema sa katarungan ay walang kwenta sapagkat nagbabase lamang sa dokumento at nagbabase sa tudutudong uh, mga ebidensya kuno testimonya at nababali pa yung mga testimonya. Nawala na po ang asim at wala ng galing po ang ating korte ngayon. Dati, ang korte na hinahangaan ko ay kagaya sa ngayon, yung jury trial courts. Yung mga jury trial courts, yan po namamayani sa England, kaya wala kang narinig ng mga kawatan at abusado sa United Kingdom. Ang United Kingdom, binubuo ng England, Ireland, Scotland. So, wala ka rin narinig na mga magnanakaw sa Canada kasi po ang Canada ay jury trial din. So, wala ka rin maririnig na nagnanakaw sa Australia kasi ang Australia ay jury trial din. Wala ka rin narinig na magnanakaw sa Hong Kong kasi iniwan ng British government yan ay jury trial na yan. So kahit na sa loob na siya ngayon ng China, ay hindi pa rin maaalis ang sistema ng katarungan kasi naalaala ko may dalawang Pilipino mag-asawa na kinasuhan dyan ng murder na sila pumatay kuno sa amo nila. Pero walang sala sa kanila yung jury na binubuo ng mga Chinese na jurors. So ibig sabihin, pagdating sa jury, nawawala po yung usapin ng tribo at nalalagay po sa matindi, sa malalim na sitwasyon ang utak ng bawat isa ng mga juror. Naglalagay sila sa konsensya nila, dapat bang i-convict ang tao o hindi. Natapos lang marinig yung pagpresenta ng mga ebidensya. Lahat po ng ebidensya makikita mo, ang jury o ang jurors, mga ordinaryong tao po sila. Kung sila po magdidesisyon, although nakatingin sila sa mga dokumento bilang ebidensya, but then yung logic nila nandoon. Pumapasok po yung ina-apply na Solomonic wisdom. Ang tinitingnan ko o tinatawag ko na Solomonic wisdom, yan po yung matalinong pagtingin sa mga bagay-bagay kahit na kulang ebidensya. Kagaya kay Haring Solomon. Wala siyang ebidensya kung sino sa dalawang mag-ina o dalawang babae ang totoong nanay ng bata. At ang dalawang babae na yun ay nag-claim, anak ko yan. Isang babae naman, anak ko yan. So, nalagay sa balag ng alanganin si Haring Solomon. Ito po totoong kwento sa hango sa Biblia. Sinabi niya, okay, ganito na lang gagawin natin. Wala naman tayong ebidensya. Pareho kayo nagsasabi. Wala naman akong ebidensya para sabihin na nagsisinungaling si unang babae. Wala rin akong ebidensya para sabihin na nagsisinungaling si pangalawang babae. Ibig sabihin, pareho silang magagaling na testigo. Kung sa jury yan, mga jurors, tatingin, ganun nagtingin. Hindi nakatingin sa mga dokumento. Tapos yung mga babaeng ito ay wala ring birth certificate ng bata. Para nakalagay sa birth certificate kung sino nanay. Ang ginawa ni Haring Solomon, o sige, ganito gagawin natin. Hatiin natin gamit ang espada ang katawan ng bata. Ang kalahati, mamili kayo kung sino kukuha bandang parte ng ulo at parte ng paa. Bahala kayo kung sino kukuha. Ito na ngayon, pumasok na ngayon yung totoong nanay. Sabi niya, Haring Solomon, huwag mo nang hatiin po ang katawan ng bata. Ibigay niyo lang po sa kanya. Mula dun sa batas ng pagiging totoong ugali ng katotohanan, nakita ni Solomon, ang totoong nanay ay yung nagpaparaya. Gusto niyang mabuhay ang kanyang anak. Sandali lang ha, may sasagutin lang ako. At dali lang.
Hello, pre. Hello. Hello, Oh. ang traffic kami dito sa kwat. Sige lang. Nagla-live ako ngayon. Tuloy-tuloy ka lang. Antayin kita. Ha? Sige. Sige. Mag-ride ka muna. Okay. May bisita lang ako. Oy! You pick it up. Oh, pick it up. Pick them up. And then put it here. Ngayon ang apo ko nahulog yung mga papel ko. So anyway, iyan ang Solomonic wisdom na wala sa ngayon. Ngayon, yan po ang hinahabol ko dito. Pero tututok tayo muna sa tulpo na issue. Tatalakay natin ang Solomonic wisdom kapag magtatalakay tayo ngayon sa kaso ni Tulpo patungkol doon sa 60 million na ninakaw nila mula sa tourism budget. Panahon pa doon ni kapatid nila nandun. Okay. So, si Tulpo, unang-una, tataka ko, marami rin ang gusto sa impeachment. Isa na ako doon, ni Sara Duterte. Marami din ang gusto sa paparusahan ito sila ni BBM. Isa na ako doon. Dahil sa mga budget na pagnanakaw, higante, the most corrupt budget in history. At si Tulpo, ayaw niya ng impeachment kay Sara. Si Tulpo, kakampi ni BBM. Biro mo ha. Sa tingin mo kaya ng mga taong kagaya ko na gusto sa impeachment, ay bubuto pa kay Tulfo? Sa mga Tulfo na lahatin mo ng Tulfo, pati si Ben Tulfo. Ngayon, sa tingin mo ba yung kontra BBM dahil sa pagnanakaw, hindi dahil sa pagkapersona niya, ay gustong matanggal si BBM, maparusahan si BBM? At kinakampihan ni Tulfo si BBM. Pati si Tambaluslos, gusto niya. Maraming taong ayaw kay Tambaluslos. Pero tataka ako, for God's sake, number 1 pa rin sa survey. Ano kaya ang meron dito? Hindi ko maintindihan. Ito ba'y kasalanan ng mga kababayan natin na mababaw ang tingin? Ang tingin lamang kung sinong sikat? Kaya sinasabi kong premise ko, yung bayan natin ay nakasandal ang kapalaran ng bayan natin nakasandal sa mga sikat. So inaasahan na lang natin yung mga sikat, sila na mismo magparaya. At yung mga kababayan natin ay wala po silang tinatawag na Solomonic wisdom pa sa ngayon. Kasi nabubulag sila ng tinatawag na idol. Hindi ko alam kung bakit idol. But then, kung i-jury trial natin, ganitong butante ba? Makakapasa ba sa Anyway, wala akong problema sa jury system kung tao na mismo mag-jury system, magdidesisyon sa sistema natin. Sapagkat po, magra-raffle, piliin sa tambyulo kung sino ang mga posible maging judges, interviewin naman sila. Interviewin isa-isa yan, sekretong patawag yan, confidential. Hindi ang confidential fund, confidential interview. So anyway, ito ngayon ang parang case study natin sa ngayon. Pangalawa, una, impeachment. Ayaw niya kay sa impeachment, si Sara. Pangalawa, ayaw niya papanagutin si Tambaluslos. Pangatlo, ayaw niya papanagutin si BBM. Pangapat, umamin na po siya na siya'y naging sundalo sa Amerika. Panglima, umamin siya na may passport siya na Amerikano siya. Pang-anim, nasangkot din siya sa 60 million na pangungurakot sa Department of Tourism na kung saan yung kanyang programa, Kilos Pronto, ay doon nilagay ang advertisement ng Department of Tourism. Nung una, sinabi nila, base sa sinabi ng abogado nila, na isa sa uli nilang 60 million. Plunder yun hindi sinauli. Kumbaga, pati abogado nila, niloko nila. Ano pang isa, kasinungalingan. Kasinungalingan na nagsabi, na bistado na nga siya sinungaling. Nagsalita siya sa kanyang programa sa punto asintado? Punto. Anyway, makikita natin. Na siya day nagtiinti. Hindi naman totoo, napatunayan. Pero bakit number 1 pa rin? Yan lang tanong ko. Kayo bang sumagot sa akin? Babasahin kong inyong mga comment dyan. Sa tingin nyo, bakit pa rin number 1? Yan ang pagtanong natin.
Si Romulo Domingo, ang mga botante ng Pilipinas, kung sino sikat kahit walang nagagawa, binoboto. Yun nga. At ang malungkot dyan, sila pa nagsasabi, maraming ginagawa. So, obvious, kung titingnan natin ang case study na ito, saan ba sila na humaling kay Tulfo? Yung style ni Tulfo na brand of justice, na pag may lumapit na magreklamo sa kanila, tatawagan nilang nirereklamo at mumurahin sa harap ng tao. Wala namang, halimbawa, ang problema, may isang mamamayan na niloko doon sa opisina. Tatawagan niya yun ng tao sa opisina. Mga pulis halimbawa. Mumurahin niyang pulis sa publiko na narinig. Diyan natutuwa yung mga api kasi marami sa ating tao ang mahihirap. Sa pinakahuling survey ng SWS, 63% ng populasyon natin ay nagsasabi mahirap sila. Pag sinabi mahirap, halos isang kahig, isang tuka na yun. Ilang milyon yung 63%? Ang ating populasyon po sa ngayon ay 120 million. Ang 63% ng 100 million is 63 million. So, ang 63% ng 26 times 2 is 12. So, 72. May sobra pa. So, actually, kinumpute ko 75 million na tao sa Pilipinas ang gutom. So, kung gutom, natural. Naghahanap po sila ng kakampi. Kahit hindi man lang makapagbigay yung kakampi nila ng totoong solusyon sa kanilang problema, nagbibigay din ng kaligayahan sa kanila. Feeling kasi nila, api sila. Kaya yung tinitira din ni Tulfo sa kanyang ere na ng api, ay pumapalakpak sila doon. Kaya dyan po sila lahat. Maraming naluloko. Yan lang po ang aking analysis. Gusto ko basahin ko sa inyo kung anong inyong analysis din. Ang style na ganun ni Rapi Tulfo, ganun din ang style ni Ben Tulfo, ganun din ang style ni Erwin Tulfo. So, ibig sabihin, kung tayo pala, kagaya sa akin, ganun din na rin ang style ko para makahabol ako, para hopefully kung tatanggapin ng kandidatura ko, may chance ako ngayon mananalo. Kaya, ipaplanohin ko, lahat na tatanggap na ako ng reklamo ngayon at bibirahin ko rin sa hangin ang lahat ng nirereklamo. Ganun mo lang po ang gagawin ko. Tama? Siguro ganun ang gagawin natin. Para mahabol natin. Kaya sabi nga, if you cannot lick them, may kasabihan, if you cannot lick them, join them. So, i-join ko na yung style nila. Una-una, mas matalino pa naman ako ng dihamak. Yan. Nagsasabi lamang ako ng totoo kasi mas marami ako na napag-aralan kumpara sa kanila. Yun ang aking masasabi. So, therefore, ang mangyari nito, magkakaroon ako ng isang programa na segment. Yung isumbong mo kay Toto. Ganun na lang. Kompetensyahan ko si Tulfo. Isumbong mo kay Toto. Ganun na lang. Ganun gagawin natin. At siyempre, ang problema ko lang ay ayusin ko muna yung aking security protection program. Kasi biglang lang may papasok na killer, kunwari na magrereklamo, hingi ng tulong, pagtapos pag sa loob pala, ipapatayin ako. Parang gano'n lang kasimple. So ito po yung case study na sa tingin ko sa ngayon ay the only way sa ngayon ang ating mailalaban dyan ay ipresenta kung anong totoo at paulit-ulit nating titirahin kung anong totoo. Malay mo, baka maintindihan din ng mga kababayan natin na nag-idolo sa kanila kung ano pala talaga ang totoo sa kanila. Diba? Ganun lang siguro. O yun, basahin ko yung comment ni Sir Doming Ligario. Survey mind conditioning para si Erwin Amboy Tulfo na maging VP ni Romualdez Tambaluslos sa 2028. Kaya ngayon, pinalabas na survey number 1. Okay, andun kaisipan ko na pinalabas lang. Andun kaisipan ko na hindi totoo yan ang survey na yan. Pero malaki po ang tangay o ang epekto ng survey na yan. Marami po naniniwala dyan. At kung dahil sa maraming naniniwala, yun na rin ngayon ang umuusbong na paniwala ng tao. Pag pumunta sa presinto, yun ang unang papasok sa isip nila kaya ibuboto na kagad. So Sid Alcantara, unfortunately in a democracy, any votes are counted. Yes, that's all. Kaya yan siguro ang gagawin natin. Let us
fight them in the kind of battle that they are waging. Balay mo baka bababa ako ngayon, bababa ako mula sa antas ng level kung saan ako nagdi-discuss ng mga matatalinong prinsipyo. Bababa ako. I will do it. Antayin nyo lang, siguro give me a month. So, Mamerto Lawrence, Atty. Toto, malamang meron silang lagay sa lahat ng survey. Hindi po rin ako naniwala na may lagay. At naniwala din ako na half-truth, merong ganon. Ronald RTV, no, kung ayaw ni Erwin sa impeach, Sara, isama na lang siya sa impeachment. Yan po, no? Yan ang nagtataka ako. Jobs News, basta ang sinabi mo na lang sa kanya ay wag na bumoto ng luma. O yan, Joel Gabo, tama, subong kay Toto. O. Tapos si tama ka Dr. Toto, dira sa sila sumbong kay Toto. Isumbong kay Toto, si Tolpo isumbong kay Toto. Ganun ang gagawin ko. Danilo Thailand, naimbang bigat mga kabsat ko. Joel Gabo, good morning Dr. Toto. Ano number mo sa senatorial? Wala pa, hindi pa ako naisama. Malamang hindi na ako maisasama nito. Alonso Iniego, yung Chinese gangster at Pogo King na naturalize sa Senado, kaya dapat si Eric Sylvester na US citizen i-naturalize. Dapat bakit hindi siya mag-apply naturalization din? At nagtataka ko, itong magkakapatid na Tolpo, isa sa bumoto dyan na gagawing citizen yan si Rafi Tolpo. Kaya marami silang mga Pogo King na gagawing Filipino citizen yan. Sino yung 19 na senador na tandaan nyo yan? I will blog about it. Si Jobs Dios, basta magkapera lang, wala nang silang sinabi, alam sa mangyayari sa bayan. Candido Silva Espinili Jr., marami kasing humahanga sa kanila, pero ako believe dyan sa mga tulpo. Brugel PGBI, isang mapagpalang araw na Sabado sa iyo, Attorney Engineer Toto Kausing. We wish na babaan ng TRO sa Supreme Court ang iyong apila. We need more people like you in the Senate. Sana nga, sana nga. James Hughes, may nakapagsabi sa akin kanina lang na namimigay po ata si Tolpo ng pera kaya nagagalit ang kausap ko. Sabi niya, wala na talagang pag-asa ang bansa natin dahil sa mga bobotante. Well, let's go down to the level of bobotante. Yan, doon tayo. Makipag-usap tayo sa kanila. Sa ganung level din. At hanapan mo ng argumento o ng salita, malay mo, unti-unti, yung gagamitan mo pa sila ng reverse psychology. Yan ang naisip ko. Si Romulo Domingo, ang mga botante ng Pilipinas, kung sino sikat kahit wala mong gagawa, binuboto. Gano'n nga, kita mo si Willie Revillame. Ano ba? Jacket ang bibit-bitin Senado, wala, nasa survey. Wala tayo. Paano ba yan? Are we people willing to accept that? Ang problema, tinitingnan natin sarili natin na intellectual tayo. Yung mga tao naman na piling nila, api sila dahil kulang ang talang edukasyon, doon sila humahanap ng kakampi. Yan nakikita ko na psychology niya. So Percival Roque, na-miss ko yung dating mga senador ng 80s at 90s. Ngayon wala nang kwenta, may babalik pa kaya yun? Well, it needs a law. Gusto ko magkaroon ng batas. Kaya nga nagpapile ako ng itong Monday, ipapile ko na po yung marami kasi akong ginawang pagbabago sa nakaprepare na disqualification case laban kay Erwin Tulfo. So Percival Roque, good day, Katoto. Larry Ang, good morning, Engineer Katoto. Nover de Los Santos, good day, Senator Toto, God bless. Jobs News, good morning po, Dr. Toto Kausing, watching from Montreal, Canada. More power, Jess Del Rosario. Susan Ramos de Jesus, good morning po, Engineer Toto. Christopher Talabucon, good morning, Engineer Dr. Toto Kausing. Watching from Cabiao, Nueva Ecija. Oy, Cabiao, parang second home ko po yung Cabiao. Nung panahon na yung mayor dyan si Biding Garcia, kasi naging client si Biding, binabaan siya ng suspension ng mga kaaway niya sa politika, hinarang ko, nanalo ako, hindi siya nasuspend eh. Ganun po ako kagaling noong araw bilang abogado. Noong araw yun. Tapos si Mamerto Lawrence sa Tornado, malamang meron silang lagay sa lahat ng survey. Joel Gabo, Ronald at TV, mataas naman talaga ang survey ng mga kabunyog.
at ni Toto kasi sila ang kailangan ng bansa. Kailangan na lang natin. Actually, I am about also to file no second petition. Actually, 3 petition ang nakaisip. Apat na petition. Una, petition para sa kay Erwin Tulfo i-disqualify. Number 2, yung petition hingi ko sa Supreme Court na utusan yung random manual audit ay hindi na kumilik ang magsasagawa ng audit ng recount sa election day mismo dapat gawin. At mga partido na, mga representante ng lahat ng partido na ang mamimili kung aling presinto ang manual bilangin at kung kailan dapat bilangin. Tapos, number 3 ko na petition ay yung petition ko po na hingiin ko kasi mayroon akong pending petition laban sa AKAP noong 2024 na budget pa, laban sa COMELEC na 2024 budget pa, at laban sa yung mga budget na sa DPWH noong 2024 pa hanggang ngayon hindi pa na-desisyonan ng Supreme Court. Gagawa ko, babaguhin ko yan, amended or supplemental petition, at isama ko yung nangyari sa budget sa ngayon. Para wala akong pambayad. Kasi wala akong pambayad sa petition. So, kung ganun gagawin ko, malaki ang chance na i-dismiss ang kaso ko. Pero kung ihiwalay ko yun, pwede kong ihiwalay at ang kailangan ko pundo at bibigyan niyo ko ng pundo, tulungan niyo ako, pero maghanap ako kahit walang tulong galing sa inyo, I will really look for money because this is the only way that I can help our country. Even though I am not a senator, I'm not a congressman or never an officer or never a lawyer because the Supreme Court took my license away, ay magagawa ko pa rin yan in my personal capacity as a person. So, tapos si Danilo Thailand, tapos sabi naman ni Christopher Talabukon, mas nanalo ang gutom kaysa isip, kaya para sila doon sila kumakapit. Tama po. Ronald TV, kaya nga ganun siguro ang binabase nila ni Nathan Balustos, puro ayuda kasi diretso sa tiyan. So ang tiyan nagdidikta rin sa utak ng tao. Tama pa nga argumento mo. Tama ang argumento Christopher Talabukon. Mataas naman talaga ang survey ng mga kabunyog. No? Okay lang sana. Danilo Thailand, no? Percy Adubizo, next time na lang Sir Toto Kausing sa 2028 po. Pero pag next time, sa 2028, hindi na po senador tatakbuhan ko kasi wala na akong time eh. Senior citizen na ako. I really have to run for president. And I will argue with whoever they think is the best or would be the best during that year. Pablito Cam, maupay nga aga, watching from Pampanga. Okay. So may mga waray-waray din sa Pampanga, no? May mga Bisaya, marami alam ko diyan sa Kapas, sa ano mismo, sa Mabalacat, marami mga Bisaya, mga Ilonggo, mga waray diyan. Marami nakakausap ko kasi may tinulungan kami diyan. Kasama ko nga si Perny Pinto pumupunta ron eh. Si Cesar Redillas, good morning Sir Toto. Dapat may qualification. O yung qualification, pinag-isipan ko yan Nakasama po sa argumento ko laban sa petition kay Erwin Tulfo na wala siyang qualification, kaya dapat i-disqualify siya. So si Kabunyog John Kabinbin, good morning. Ano nga ba yung pangalan ng natin? Nakalimutan ko lagi. Yung sinusuportahan nating mayor dyan sa San Jose, Batangas. Si Arlene Morales. Ay, good morning. Ito, pinapanood namin kayo dito sa Pangasinan. Ang petition mo kay Tulfo, isampa mo na. Okay. Manghingi pa ako ng budget kay Arlene Morales. Okay, Alfonso Inigo, kilala ka din, Pamsi, Tita Biding Garcia, Kabiyaw or RIP Ket. Si Biding ay parang, tingin niya sa akin po, parang anak niya na rin ako. At bago siya namatay, sabi niya, Attorney, anong gagawin ko? Kasi yung panalo natin sa Gapan RTC, nagpa-recount kasi sa Gapan RTC, nagpa-recount kami. Ang kalaban namin si Baby Kongko sa pagka-mayor. So, natalo kami kay Baby Kongko sa PICOS 2010 election. Pinakaunang election na nagkaroon ng automated machine. Yun ang PICOS na tinatawag. Natalo kami, 1,000 plus votes. So, nagtanong sa akin si
si Tita Biding, kung anong gagawin. Sabi ko, file tayo ng protest, magpapabilang tayo. So, ang nangyari, the rest is history. Binuksan ang lahat ng baluta. Nang binuksan ang lahat ng baluta, ang resulta sa computer, sa PICOS, ay lamang ng 50 votes kumpara sa actual na boto na makikita sa lahat ng ballot boxes na plastic. Pero mo I also already proved it during 2010 na ganun ang PICOS pandaraya talaga. Ganun ginagamit ng Smartmatic. So, ano ngayon? Nagdesisyon ang RTC, si Judge Bagyo, Cesar Bagyo ng RTC Gapan, branch 36 kung hindi ako nangyakuan. Ang lahat ng kaso ko diyan sa kanya, panay-panalo ako. So totoo lang, that's that plain and simple saying, the truth that I won all my cases in Gapan RTC. So, pati sa Gapan MTC na panalo ko lahat ng kaso ko diyan. So ngayon, nanalo kami sa Gapan RTC, inutos ng judge na iupo pagka-mayor si Biding. Ang problema, nag-apila si Baby Kongko doon sa COMELEC. Pag-apila niya sa COMELEC, nakakakuha siya ng TRO. Sa nakuha niya ng TRO, inutusan ng COMELEC ang RTC na huwag ipapatupad ang protesta, ang decision sa protest case na kung saan lumamang pa kami ng 3,000 plus na boto sa mano-mano na bilang. So kung ganoon, ano nangyari? Alam mo, namatay si Tita Biding Garcia. Araw-araw na stress siya. Sinabihan siya ni Nicodemus Ferrer na siyang commissioner noon. Sabi niya, anyway, patay na siya, I took everything that he said to me as truth, a gospel truth. Sinabi sa akin, paano ako makaupo, attorney? Bakit po, tita? Hinihingian po ako ni Nicodemus Ferrer ng 10 milyon para i-lift niyang TRO laban kay Baby Kongko. Yun po nangyari. So, sa araw-araw, nagbibuild up yung pressure sa kanyang dibdib kasi wala siyang pera. So, pag magkita kami, saka pa lang siya makakatawa kasi mahilig ako mag-joke. So, bandang huli, tinamaan siya, na-stroke siya. Sinugod siya sa St. Luke's, wala na, dedo na. So, yung aming pangarap na makakuha ng katarungan ay hindi nangyari. Yan po ang Pilipinas. Kaya kailangan po jury system na tayo. So back to Erwin Tulfo. Kinikwento ko lang yun. Si Pastor Rode Rabi, magandang umaga po. Cesar Redillas, shout out Redillas. So ngayon, nakikita nyo na ngayon ang problema natin. This is all our problems. Hindi po problema ko yan. Nagbi-bring up lang ko ng issue. Si Ma'am Susan Ramos de Jesus, go ahead Engineer Toto, karapat-dapat ka maging presidente. Yan po gagawin ko sa 2028. I'll run for president. So, Jesus Lizardo, dapat iboto lamang ang mga senador na pro-impeachment. Si John Cabinbin, Reggie Rav. Si Reggie Rav, iboto na natin sa bayan ng San Jose, Batangas. Sabi, Alfonso, Inigo, maraming salamat. So, ngayon, tingnan natin. Una, tatalakayin ko yung anti-impeachment niya ni Erwin Tulfo. At pro-Marcos siya muna. Pro-Marcos. Tsaka anti-impeachment. So ito po, iangat ko po, ipakita ko yung aking pruweba. Yan po, nakukuha yan sa rally kahapon. Pro-impeachment, ang official na rally dyan is Marcos Duterte papanagutin. Sara i-impeach. Marami pang iba kung anong kan. So dito, Clergy and Citizens for Good Government. So CCGG. So double C and double G. Panagutin. Sabi nila, hostisya at accountability, sigaw ng taong bayan. So clergy, panagutin. Panagutin ito, nakita sa litrato si Bongbong Marcos, si Tambaluslos, at ang isa sa kanan si Sara Duterte. So, yan po ang dumalo kahapon. Tingnan nyo, resign all ang nakalagay. Hindi lang si Sara, hindi lang si BBM. Kasi ang sigaw na ngayon, hindi lang kay Sara ang nakatutok. Hindi lang si Sara ang magnanakaw. Lahat po sila magnanakaw. So, yan. Yan, mga clergy yan.
So, impeach Sara now. Yung mga iba, impeach Sara now. So ngayon, isa lang ang tenor dyan. Ang hiningi natin ay katarungan para sa bayan. Kung katarungan sa para sa bayan, hindi mo makukuha ang katarungan kung si Sara lang. Ngayon, anong justification? Bakit pati dapat si BBM? Si BBM ang humaharang na ma-impeach si Sara. Natatakot siya ma-impeach si Sara kasi magsasalita si Sara ng katotohanan kung maipit na siya sa dingding yan at wala na siya ibang depensa, sasabihin niya na ngayon, ang totoong nanalo ay Sir Leni Robredo. At inipit lamang namin ang Smartmatic kaya kami nanalo ni Bongbong Marcos. Siya lumabas na 31 million, ako lumabas na 32 million. At ang mga senador, dinaan din sa Smartmatic. Kaya nanalo din si Robin Padilla. Yan ang na-expect ko diyan kung bakit ayaw ni Bongbong na ma-impeach si Sara. Kahit na nga tinawag na siya ng bangag. Kahit na sa ngayon, tinawag siya ni Duterte na blanco ang batas pinipirmahan niya. Pero sinabi ni Duterte ang blanco yung bicameral conference committee, hindi yung budget na pinirmahan. Tapos nagdepensa siya, pinalabas, sabi, sinungaling si Duterte. Oh, sinungaling. Pero bakit hindi mo impeach si Sara? Sinungaling daw dahil nagsasabi na may blanco kasi ang pinirman daw niya ay walang blanco. Sinagot siya ng mga vlogger at sinampal siya ng katotohanan ni Ungab at saka ni Raul Manuel, ni Franz Castro, ni Arlene Brusas at saka ni Amy Marcos mismo na sinampal niya sa kanyang kapatid. Oh, ito blanco ho. Ang sinasabi naming blanco ay yung bicameral conference committee report. Hindi yung General Appropriations Bill na pinirmahan mo. So, yun ang blanco. So, ngayon, kaya nga, ang nangyari ngayon, umatras sila ni Lucas Bersamin. Sanabi na lang, wala kaming pakialam dyan. That statement that he got mad at Duterte and saying that Duterte was lying when in fact and in truth, Duterte was not lying. Kalaban natin si Duterte. Pero in that one instance, hindi siya nagsinungaling. Ibig sabihin, ikaw, Bongbong, ang may pakana sa mga blanco. Ganun lang kasimple. Tapos, ano ang dahilan kung bakit pinaresign, tinanggal nyo si Saldico bilang hepe o chief ng Committee on Appropriations? Yan po, may kinalaman dyan sa mga blanco-blanco na yan. Next, si Tulfo ay hindi niya tinitingnan ang katotohanan na marami nang kumukontra sa Marcos at Duterte. So, kahit na consistent pa rin siya na sumusuporta sa Marcos at hindi sumusuporta sa anti-impeachment, number one pa rin. So, yun ang tanong ko. So, i-share ko muna yung sigaw ng mga kabataan sa University of the Philippines. Ayan. No to Marcos restoration and Duterte extension. Yan ang nakita nila. Yan, mga kabataan yan, O, ito naman, pakinggan natin si Erwin Tulfo na nagsasalita siya pabor kay Sara. Ito. O, pakinggan natin, i-play ko. Of impeachment. Definitely. I don't know where Kong Castro got it. Medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan ang galing yon. And I found out nga, nagsabi sa akin ng media na galing kay Kong Castro. So I asked him, my bosses and the people upstairs are saying like, walang ganon, wala naman. Kasi I would know. Every time kasi pag nag-uusap yung House leadership, mga political party leaders, kasama ako because I'm in the communications. So far, wala naman. Walang pinag-usapan ng ganun. Wala at all. Kasi wala rin naman talaga makita. Kahit na may magsampa ng kaso, siguro hindi siya uusad. Magbabasura lang because wala naman talagang violation ng Vice President. So, pero yun na nga sinasabi. How about kung in the future? Kung meron, di ba? Kung entertain. Pero kung wala naman, sayang. Alam mo naman, ang dami ng impeachment na
pinalit sa Congress, yung iba nag-prosper, yung iba hindi. So ganun din, we have to look at the substance. Kung meron siyang substance, nandoon yung mga sinasabing impeachable offense, then we will entertain. Pero kung wala, like right now, wala naman talaga. So sayang. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino yan. So, but for now, I can tell you and I can assure you po na there's no such thing, yung plan ng impeachment versus the Vice President. Yan narinig niyo yan, klarong-klaro yan. That is more than clear. I could not say anything more than that. So, according to him, wala raw sustansya yung kasong impeachment laban kay Sara. Kasi at yan daw, pinag-usapan nila ni Tambaluslos. Ang totoo dyan, ayaw nila dahil yun ang sugo ni Bongbong Marcos. At natakot sila sa Iglesia ni Cristo. Yan ang katotohanan dyan. Kasi Iglesia ni Cristo kung bumuto buong buo. Natakot talaga sila. Kahit sabihin mo 2.5 million. 2.5 million is 2.5 billion. That is a big thing. Diba? So, yan pa. So, ano pang ibang ginawa niya na nagbugulat ka na lang. Okay, in the meantime, ipakita ko po sa inyo yung pag-amin ni Tolpo na hindi po siya TNT. Pero iblabas ko muna siguro yung sinabi niya na TNT siya. Saan ba yung gano'n? Ito, ilabas ko. Umalis na sa Pilipinas at nag-TNT daw siya. Ito sinabi niya na nag-TNT siya papunta sa Amerika. 1986. 88 siya umalis. 86. Ito. I-play natin. Ayan pakinggan nyo na maigi. Ayan, pakinggan nyo na maigi. Pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista. Okay. Tourist visa. Aha. Ito na po yung kwento. Makinig ho kayo yung mga vlogger, Oh. yung mga kung ano-ano mga basher. Nakikinig ako. Nagtutroll. Nakinig ako. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Aha. Tago ng tago. Oo. Ibig sabihin, undocumented po ako. Mhm. Undocumented alien. Undocumented OCW. Ngayon klaro Sabi niya, umalis siya, 1986 yan, sa papuntang Amerika at nag-TNT siya. For 10 years, so 1996, hanggang 1990 daw siya. Undocumented alien daw siya. Pakinggan niyo pa ulit. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ng immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Aljo. Naramdaman ko rin kasi yun. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan, ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration, ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Tama. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Tingnan nyo 1986 siya umalis sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon Yan ang dagdag pa niyan, sinabi niya rin na nag-TNT na siya. Ito ngayon, ilabas ko ngayon ang kanyang isang official na sinabi. Official na sinabi niya sa kaso niya sa COMELEC. Kasi kinasuhan siya ni Attorney Moises Tolentino na disqualification kasi ang contention ni Attorney Tolentino, Amerikano siya. Yan na siya sa mga kaso ni Attorney Tolentino. So, ito, pakita ko ang pag-amin niya naman sa kaso sa sagot niya laban sa petition ni Attorney Tolentino. Ito po. Ay, nako.
Pasensya na kayo. May nagsabotahe sa atin. Ano ko lang. Gawan ko muna ng diskarte. May sumubot tayo na matay bigla ang aking live stream. Siguro si Tol. So, ulitin ko lang, may nagsabotahe sa akin, bigla pong namatay ang live stream ko. Pinabalik ko lang ngayon. Okay, ang pinag-usapan natin ngayon ay ipipresenta ko sa inyo. Di ba kanina sa video pinresenta ko na si Tulfo, Erwin Tulfo nagsasabi na siya ay TNT. Ngayon, ito naman ang aking pruweba na pag-amin niya. Ang ipapakita ko sa inyo ay umamin siya na nagsundalo siya at umamin siya na binigyan siya ng passport. So, ibig sabihin, wala pong tao na may passport sa Amerika na mag-TTNT. So, ito po yung katotohanan na ilalabas natin. Basahin niyo po ang pag-amin ni Erwin Tulfo sa kaso niya sa Comelec. Ito yon. So, yan. Basahin natin isa-isa. Yan ang pag-amin niya. Okay? Sabi niya, ang petitioner dito tinutukoy niya si Attorney Moises Tolentino Jr. So, itong sagot ni Erwin Tulfo. The petitioner's allegations deserve no credence by the Honorable Commission not only for being just bare allegations, but more importantly for being utterly false. Kasinungalingan daw yung reklamo ni Attorney Tolentino sa kanya. But the truth is, the respondent never lost his Philippine citizenship. He has always been and remains to be a Filipino citizen. Yan ang unang statement niya. So, paano natin yan mahimay-himay laban sa katotohanan na naging membro, inamin niya rin na naging member siya ng US Army. At dito, ipipresenta natin na siya ay humahawak ng passport, US passport, sa ilalim ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. So, ito ngayon, nagbigay siya ng kopya para patunayan na daw Pilipino siya. Nagbigay siya ng birth certificate na sinasabi niya siya pinanganak sa Tacloban City. So, sabi niya, the contention by Attorney Tolentino that the service of the respondent in the U.S. Army cast doubts. Kasi inakusan siya ni Attorney Tolentino na nag-serve siya sa U.S. Army. So, ang citizenship niya ngayon ay may problema. Sabi niya, to be a member of the U.S. Army, one should either be a permanent resident with a valid green card or a citizen of the United States. Yan ang number one na sinasabi ni Erwin Tulfo. Base yan sa kanyang abogado. So, sabi niya si Attorney Tolentino was neither a si Erwin Tulfo was neither a green card holder nor a naturalized citizen. So, gusto niya, ipalabas niya na hindi siya green card holder at hindi rin siya naturalized citizen, kaya gusto niyang paimbuyog na siya ay nag-TNT lamang. So the truth is, the respondent never applied for naturalization in the United States of America. So, sa katotohanan to, which is, ang katotohanan dito ay hindi nag-apply si Erwin as Erwin na bilang na pag mag-naturalize sa citizen sa United States of America. Bakit? Kasi ang totoo, nameke siya na siya ay si Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak sa Hawaii noong December 30, 1965. Therefore, kung doon ka ipinanganak, ay hindi ka na dapat mag-apply pa ng naturalization. Ikaw ay US citizen by birth. Yan ang tinatawag birthright ni Donald Trump. So, the respondent was only able to serve the US Army. Ito, inamin niya. Si Erwin Tulfo, inamin niya, nag-serve siya sa US Army when he was recruited by a certain American citizen who was a member of the US Army. Dito, nag-amin siya na naging sundalo siya ng US Army. At nirecruit na siya ng isang tao pero hindi niya pinangalanan kung sino. So, sunod sinabi niya, when the respondent, together with his family, went to the United States sometime in 1986 as tourists, respondent, being the father and provider of his family, worked as a bagger in a supermarket to sustain his family's living while they were staying there. He was then spotted by a member of the United States Army who befriended him and thereafter offered the respondent to join the US Army. Yan sinabi niya. Paragraph number 27 sa sagot niya.
As a typically responsible Filipino who only wanted to uplift the life and status of his family, the respondent or Erwin Tulfo eagerly assented. Ibig sabihin, pumayag siya sa na-recruit siya na magiging US Army. So, ibig sabihin, ito na yung sinabi niya na nag-US Army, hindi siya nag-TNT. Kasinungalingan. O, nakita niyo sinungalingan? Despite that kasinungalingan na klarong-klaro, ay marami pa rin bumuboto sa kanya. Kaya number 1 siya sa survey, nagtataka na lang talaga ako. So, sabi niya ulit, without knowing how it was done, hindi daw niya alam kung paano nangyari naging US Army member siya. His requirements and documents for enlistment were processed by people whose identities were not disclosed to him. Oy, aba, meron ba isang tao na hindi mo kilala na bigyan ka ng pabor? Grabe naman to. Thereafter, the respondent received documents stating that he will serve the US Army as Erich Sylvester Tulfo, not my real name, sabi yun. Supposedly born on December 30, 1965, not his real birth date. Oh, and was likewise given a US passport bearing that name and birth details. O yan inamin na niya na siya ay hindi nag-TNT. So, 29, no oath of allegiance was ever taken by the respondent in supposedly acquiring American citizenship because he never applied for naturalization in the US years later. Ito, no oath of allegiance, ito ay wrong statement. Bakit po? Pag mag-apply po kayo ng US passport, nag-o-oath ka. Sinasabi mo na ikaw ay US citizen. That is substantial equivalent of an oath of allegiance. At kung sundalo ka, nanunumpa ka na magiging loyal ka sa US government kasi ipaglaban mo hanggat sa iyong buhay ang Amerika. So, yun na, accord niya na sa pagsumpa niya na ngayon sa kukuha ng passport at pagiging sundalo niya. So, ibig sabihin po, citizen siya ng Amerika. At ang ginagawa niya, ginagamit niya lang ibang pangalan, it does not matter anymore. At the truth of the matter is, actualmente, aktual na siya mismo ang nag-enjoy sa American citizenship at nagsilbi bilang US Army member. Kaya citizen po siya ng Amerika. At sinungaling pa kaysa sinasabi niya na siya nag-TNT. So sabi niya, years later, yung mga ilang taon nakalipas, si Erwin Tulfo ay bumalik sa Pilipinas at wala siyang intention daw na manirahan ng permanente sa Amerika. So ang kanyang paggamit daw ng US passport sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo ay nag-umpisa ng investigasyon. Kaya sinurrender na daw niya sa American Embassy ang US passport. So nang sinurrender niya, sabi niya later ay nakatanggap siya ng sulat galing sa embassy na stating that he was never entitled to the US passport because he, Erwin Tulfo, never acquired American citizenship. Hindi naman ganun. Hindi ganun ang dahilan kung bakit kinansila ang passport ni Erich Tulfo. Kinansila lamang dahil po sa pagsisinungaling na nagkiklaim na siya si Erich Tulfo at hindi naman. Wala pong sinabi, mamaya ipresenta ko sa inyo ang sulat ng US Embassy, basahin natin buong buo. So, a copy of that letter, binigay niya rin, ang kopya as Annex 2. So, in view of the foregoing, it is clear that respondent Tulfo never acquired US citizenship and never lost his Filipino citizenship. Yan ang argumento na. Argumento na lang yan. Pero isang totohanan dito na nagsinungaling siya nung siya'y sinabi niya na siya ay TNT. Hindi po siya TNT. Klarong-klaro. At siya po'y Amerikano. Klarong-klaro. Okay? So, after that, dadalhin ko kayo sa sunod. Ito, i-presenta ko ngayon yung isa pang dokumento na magpapatunay na siya ay talagang may passport na Erich Sylvester Tulfo at siya yun. So, ito po yun. Yan. Itong sulat po, Erich Sylvester Tulfo, nakalagay. Tinanggal lang, binura lang ang address. So, ang petsa, October 11, 2022. Ayan, nakikita ninyo. Tapos, sabi niya, Dear Erich Sylvester Tulfo. Tapos, the Department of State has revoked US passport number, yung passport na issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo.
on August 6, 2021 along with any other valid US passport issued to you. Nagla-live ako? Sige, may tama mga importante lang to. Okay, mamaya konti. At kinan sila ng US Embassy, ng US State Department ang passport. So Department records show that you initially executed a US passport application on 1991. Ibig sabihin, nag-apply siya ng US passport 1991. Tapos, at binigyan siya ng US passport noong May 24, 1991. Subsequently, or pagkatapos nun, on October 19, 2001, nag-apply siya ulit. Pinarenew niya. At binigyan siya ng panibagong US passport. Dagdag yan, noong 2011 naman, every 10 years, nagpa-renew siya uli ng passport. At binigyan siya uli. So, on October 5, 2011. So, pang-apat, binigyan siya uli, nag-apply siya ng 2021. On August 6, 2021. At binigyan siya ulit. So, sabi ng US Embassy, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965 in Hawaii, is not your true identity. Yan ang findings ngayon ng investigation ng US State Department. So, evidence suggests that you are Erwin Teshima Tulfo, born on August 10, 1963 in the Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in the Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. So, ibig sabihin, nandaya ka para makakuha ka ng birth certificate ni Erich Sylvester Tulfo. You admitted that, in fact, your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made false statement of material fact on your passport application, the US passport is revoked. So, hindi to sinabi na nirevoke dahil hindi siya US citizen. Nirevoke dahil sa pagsisinungaling. So, sila under 22 CFR Section 51.7 and 51.66, a US passport remains the property of the US government and must be surrendered upon demand. You are requested to immediately return US passport number along with other US passports issued to you in that identity to the bearer of this letter. So, yan. Tapos kasunod yan, you have a right to a hearing. Sinabihan na siya, pwede siya magpa-hearing, pero hindi na siya nag-apila. So, pumirma, si Michael W. Leach, Deputy Chief, American Citizen Services and Consul of the United States of America. Ito sa US Embassy Manila. So, yan po. Ito naman ngayon ang ebidensya na noong October 11, sinuko niya at yan tinanggap niya yung sulat na yun. Yan, na pinirmahan. So, ang pumirma si Angel Smith, Stephen Angel Smith, na isang consul officer din ng United States of America. So, nakita nyo na. So, itong June 27 na sinuko niyang original US passport ni Erich Sylvester Tulfo at US Social Security Card. So, ladies and gentlemen, despite that, number 1 pa rin siya. Yan ang hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan sa mga botante natin. Kaya magbigay kayo ng inyong opinion. Anong gagawin natin? Kaya sabi ko kanina, we'll go down to the bottom. Tatayo tayo sa level ng mga, alam ko, api ang mga tao dahil mga wala po silang pera. Kaya dinadaan ngayon nila tambalusto sa pera. Ayuda rito, ayuda ron. Para makukuha nila para kay BBM ang boto ng tao. Yan po ang katotohanan dyan. So ano pa bang ibang problema ni Erwin Tulfo? Kung titingnan mo, marami pa silang problema. O pakinggan muna natin pala itong sinabi ni Percy Lapid nung buhay pa siya laban sa lahat ng Tulfo, hindi lang kay Erwin. Pakinggan po natin. Ito po. Sa ninyo mga kakandidato ngayon, puro walang hiya na sa party list. Talagang walang hiyaan na. O ito si Tulfo, kakandidato, di ba? Senador nag-file. Sipin ninyo, naloko ninyo. Kayo mga naloko na bumoto ron sa ACT-CIIS. Binoto niya. Nakala ng mga OFW. Kakatawan yung ACT-CIIS sa OFW. Kinampanya ng mga OFW tanga yan.
Ewan ko ha, ba't kayo naniniwala dyan? Ha? Tanungin niyo sa kanya, ano nangyari sa kaso ng anak ni Lucio Tan na may inaping kasambahay? Ha? Magkano? Oh, tinatanong lang, di ba? Magkano? Natulungan ba? Ito, tanungin ninyo. ACT-CIIS. Ano pangalan nung isa sa tatlong party list na kumakatawan sa ACT-CIIS? Katropa nila yan eh. Financer nila yan eh. Di ba? Pangalan, Eric Yap. Yan ang may-ari ng party list. Yan yung sip-sip buto, di ba? Sipin mo yan, Chekwa. Tanungin nyo muna, ikaw ba yung Eric Yap na smuggler sa customs? Tanungin nyo lang. Ha? Para malaman nyo na mga bumoto dyan na sira ulo nyo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi nga nung nabasa ko bagay. Ako naman matagal ko nang alam yun exploiter. Ano yun? Yung exploiter. Manggagamit. Kaya ayoko yung public service Ako, pag nag-public service, kailangan totoo. Pagka hindi totoo, mahirap gawin yun. Di ba? Alam niyo yung public service, gagamitin ka, ireklamo mo yung amo, mayaman. Di ba? Kinabukasan, wala ka na. Yung amo mo, tsaka yung nagpa-public service ko, magkausap na. Kaya ganun na nangyari doon sa kaso nung anak ni Lucio Tan di ba? Na nang maltrato ng kanyang kasambahay. Sorry na lang sa inyo na mga mapaniwalain. Ibinasura ng ombudsman yung reklamo laban sa kapatid nilang si Wanda Teo at saka kay Ben Tulfo, at saka yung ilang opisyal ng People's Television, yung Channel 4, tungkol sa 120 million advertisement deal na sinita po ng Commission on Audit. Ito'y naihain nito. Ang nakaupo pang ombudsman nun ay si Conchita Carpio Morales, di ba? Bago matapos ang termino ni Ombudsman Morales, mga kaibigan. Ang sabi ng Ombudsman, in the absence of proof, wala raw proof. Ano tawag mo ro sa audit, di ba? Ano ba yung audit? Saan nagbase yun? Sa documents. Anong sasabihin mo? Walang ebidensya. In the absence of proof that the findings of the Commission on Audit in its audit observation memorandum have gained finality. The filing of the instant case borders on prematurity amounting to lack of action. Kung ano sinasabi, mga kaibigan, nakakahiya, hindi ba? Meron pa silang sinasabi na ito, ang matindi. Hindi raw alam ng Channel 4 na itong si Ben Tulfo at yung kapatid niyang si Wanda Tulfo Teo na naging kalihim ng Department of Tourism, magkapatid. Hindi raw nila alam yun. Di ba, mga kaibigan? Ito'y conspiracy. Wala raw conspiracy, wala raw sabuatan. Kasi plunder ito Mga kaibigan, nagsabuatan sila Tutusin mo, plunder yan. Grab case lang itong pinail
O ngayon, mga kaibigan, maniniwala ba kayo doon kung kayo ang hahatol? Bakit? Para mong sinabing, kasi sa batas, di ba, ang batas natin, ignorance of the law excuses no one. Bakit? Ano ba yung magkaugnay sila, magkamag-anak sila? Conflict of interest yun. May batas yun sa conflict of interest. Para mapalusutan nila yung conflict of interest, hindi anya namin alam. Gago pala kayo eh. Paano nyo hindi malalaman? Nasa media kayo, television kayo eh. Gago! Sinungaling! Mga kaibigan, di ba? Pag sisinungaling yan, dapat nga ma-perjury yan eh. Bakit? Yan ang inyong trabaho eh, media. Ano ba trabaho ng television? Di ba media yan? Tagapagbalita, hindi nyo alam na in-appoint siyang kapatid nila? Hindi nyo alam yon. Ano tawag mo ron? Alibay. Bali ba? Nakakahiyang alibay. Mga kaibigan, palusot eh. Di ba? Nakakahiyang gamiting palusot yun na hindi ko alam eh. Hindi namin alam eh. Na yan pala'y magkapatid. Hayop sa dilang hayop, mga kaibigan. Hindi raw nila alam na magkapatid. Alam nyo, sa ebidensya, ang pinakamahinang depensa, yung alibay. Ito hindi lang alibay ito eh. Walang kakwenta-kwentang alibay na hindi lulusot. Akalain mo, yun ang pinaniwalaan. Ang ibig sabihin, talagang i-dismiss lang. Wala silang, may utos ito. Niniwala ba kayo hindi sila magkakakilala? Wala silang alam, magkapatid. Maniniwala ako kung wala kayo sa media, pero kahit wala kayo sa media, hindi excuse yun. Kasi nga, sabi sa batas, ignorance of the law excuses no one. Hindi excuse ang mangmang ka sa batas. Kapag ka ikaw ay gumawa ng paglabag sa batas. Di ba? Nakagawa ka. Ng paglabag sa batas. Hindi ko alam yan. Katulad sa Amerika ngayon. May binabawal dun eh. Pag nakipag-sex ka, nakakondom ka, sa kalagitnaan, maghuhubad ka ng kondom. Bawal yun sa Amerika. Bawal na ngayon yun, mga kaibigan. Pag nilabag mo yun, nireklamo ka, pwede mo ba sabihin, hindi ko alam ang batas eh. Mga kaibigan eh. Kaya nga may sinasabi, kahit saan yan, na ignorance of the law excuses no one. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at Okay, yan po si Percy Lapid sa kanyang sinalaysay at magtatapos tayo dyan. Mahaba ng oras natin at magbabasa na lang ako. No? Si Putin, mga bagong newcomers, iboto ninyo. Tama po, lahat ng bagong newcomers lang. Si Putin, tapos Pablito Cam, Dr. To, with in the Senate, go. Resign DC. Resign all, sabi ni Cassandra Daisy. Tama naman, resign na kayo lahat. Lady Carmel, good afternoon po, Sir Tuto. All the best of luck. Okay. Jose Havanete, Attorney Causing, good day po. Run for President. Tatakbo talaga akong for President sa 2028. Yan ang abangan ninyo. I will argue against Rapi Tulfo, against Tambaluslos, against Sara Duterte. Yan lang gawin natin. So, Retsam, MMK. Balimbing ka, Rich Sylvester, di kita iboboto. Dati
hinihimod nito yung puwit ni Duterte. Eh ngayon, minura pa nga si Leni Robredo dahil kinukontra si Duterte. Eh ngayon, binibira niya. Naks, all walks of life vlog, Sandy. Yeah. 65 million voters approximately. Marcos, 31 million. Robredo, 15. So 31 plus 15, that is 46. 46 million. So sa asa ng 65 million na boto. So, 46 minus 65. So that is 15 plus 4. So asa ng 19 million votes? 'Di ba? Plus i-plus mo sa 15 ni ano yun, ni Leni Robredo. So 15 plus 19, 34 million. Sayang. Alonso Inigo, akala mo Pinoy kung magsalita si Rachel Mr. Tulfo. All walks of life vlog sa Andy Hedia Rojas. Dapat pinakancel ang kandidatura. Don't you worry. Sa Monday po ipapile ko na. Sa papile namin po ni Attorney Calonge, Dads Calonge. At salamat sa tulong po ni Attorney Moises J. Tolentino Jr. na siyang unang kumasok kay Erich Sylvester Tulfo. Hindi ko na lang banggitin sa ere kung anong dahilan bakit hindi niya tinuloy nung binasura ng COMELEC ang kaso. So Cassandra Daisy, COMELEC ang binoto sa mga Tulfo na sa kanila ang proof na Amerikano siya. O nga, bakit hindi nila ni-nuisance kagaya ko? Justado Villa, maupay nga ang Dr. Toto Kausing from Calbayog. Rinaldo Gonzales, engineer, bakit sabi malapit na mahuli, Bantag asa na? Ay, hindi ko naman alam kung saan si Bantag. Rinaldo Gonzales, Apolonio Cristobal, di ba na-disqualified si Erwin mula nung wala mangyari dyan, dapat ma-disqualified sa COMELEC. Tama po kayo. So Helen Baguio, si Rapi Tulfo, manas ang mukha, parang naimbal mo. Kay Lia, hindi naman trapo si Tulfo. At trapo po yan. Alonso Diego, piki daw yung mga papeles sa passport ni Erich Sylvester. Bakit? Ilang beses ba niya ni-renew yung passport? 4 na beses po siya nag-renew ng passport. Tapos, Cassandra Daisy uli. Bye-bye. Si Maria Cassandra Daisy, bayad ang mga survey dahil sa social media, mas marami ang galit sa mga Tulfo. You can read and sa mga comments at ni kay Attorney Claire Bad at isip sa survey ng COMELEC, no? Maria Alexander Tupa. So, Daddy, kumusta ka na dyan? Si Ching, si Al, si Ann, si Inday, si Nunoy, si Churdy, si Baba, si Matmat, at saka si Julius. Si Ning, si Bambina, si Joris, kumusta po kayo lahat? Mga kapatid ko, nandyan sa Quezon City, si Nen, si June, si mga anak nila, no? Si Kangkang, si Jeffrey na nandun sa United Kingdom, tapos si Ating na isang registered CPA, Silver Bullet, Cassandra Daisy, tama, hanapin ang tax payment under Erich Sylvester. Tama, that's a good suggestion. Leah, dapat binabanatan nyo mga korupsyon na senador ang matagal lang sa serbisyo. Tama po, kasunod mga yan. Elisa Felix Divina, sinungaling kapatid na magnanakaw. Tama po. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California, USA. Percival Roque, hindi po pwede kumuha sa immigration, Dr. Toto, para malaman natin kung ilang beses niya ginamit pong Erich yan paglabas. Pwede tayo sumulat sa Immigration Bureau. Cassandra Daisy, Lia, maawa ka sa sarili mo. Don't support ang pamilya mo. Corrupt that can eat expensive steak and you don't have. Jedi Adabin, salamat po sa iyong palipad. Cassandra Daisy, God will give you 1,000,000 folds. Jedi Adabin, Celso Rivera, Oy, COMELEC Garcia, magkano ba ang lagay sa iyo ni Erwin Tulfo para pwede siyang tumakandidato? Ziputin, iboto mga newcomers. Tama, iboto bago para may pagbabago. Lia, pinalabas na yan sa TV. Cassandra Daisy, agree, Ziputin hanggang makina ang bibilang at hindi manual counting. Rinaldo Gonzales, nakakamiss si Percy. Parang buhay na buhay pa alaala
Rinaldo Gonzales. Hello, Cassandra Daisy. Dami ka ba comment kay Rox, Candido Silva Espinel Jr. Pera yun kaya hindi nila alam na magkakapatid. Rinaldo Gonzales, diyan ang natakot si Gat Jose Rizal sa kamangmangan kaysa mananakop ng bayan. Jess Del Rosario. Tamang si Rizal, Serafin Evangelista Elia. Kaya ulitin ko lang, mas natakot ako sa kamangmangan ng aking kababayan kaysa mga mananakop sa ating bayan. Okay, magandang umaga po sa lahat at magandang umaga, Erwin Irich Tulpo